Values Education 8, Week 7. Pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili at paggalang sa buhay. Bago tayo magsimula, tiyakin muna nating handa na ang ating sarili. Ilabas ang inyong notebook at ballpen. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang paggalang sa sariling buhay at kung paano tayo ginagabayan ng ating pananampalataya o mga pinahahalagahang paniniwala sa pag-iingat sa ating sarili. Ngunit bago tayo magsimula, may isa akong paalala. Sa ating talakayan ngayon, hindi kinakailangang magbahagi ng personal o pribadong karanasan. Maaari tayong gumamit ng halimbawa o sitwasyong katang-isip lamang. Ang pinakamahalaga ay matuto tayo habang nirerespeto natin ang damdamin at paniniwala ng bawat isa. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa? Kapag tayo ay nagpapakita ng malasakit at respeto sa kapwa, ano ang nagiging bunga nito sa ating sariling pagtingin sa ating buhay? Kapag natutunan nating igalang at pahalagahan ang ibang tao, mas nakikita rin natin ang halaga ng ating sariling buhay at kalusugan. Ang pagmamalasakit sa iba ay nagmumula sa tamang pag-iingat at paggalang sa sarili. Posible bang tunay nating mahalin ang kapwa kung hindi natin pinahahalagahan ang ating sariling buhay? Sa isa o tatlong salita, bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod. Ang pananampalataya ay ang matatag na paniniwala at pagtitiwala na nagsisilbing gabay sa pag-iisip, pagpapasya at pagkilos. Para sa maraming tao, ito ay nakaugat sa paniniwala sa Diyos. Samantalang para sa iba, maaari rin itong tumukoy sa matibay na pagpapahalaga na nagtuturo ng paggawa ng mabuti at paggalang sa buhay. Ang dignidad ay ang likas at pantay na halaga ng bawat tao. Dahil dito, ang bawat isa ay nararapat igalang, pahalagahan at tratuhin ng may kabutihan, anuman ang kanyang pinagmulan, paniniwala o kalagayan sa buhay. Ang layunin ay ang dahilan o mitiin ng ating buhay na nagbibigay ng direksyon sa ating mga kilos at pasya. Ito ang nagtutulak sa atin na mamuhay ng may pananagutan, pagmamahal at paggalang sa sarili at sa kapwa. Ang pag-iingat sa sarili ay ang responsableng pag-aalaga sa ating katawan, isip, damdamin at espiritu. Kabilang dito ang paggawa ng mga ligtas at mabubuting desisyon, pag-iwas sa mga nakapipinsalang gawain at paghingi ng tulong kapag kinakailangan. Ang paggalang sa buhay ay ang pagpapahalaga at pangangalaga sa sariling buhay at sa buhay ng ibang tao. Ipinakikita ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang gawaing maaaring makasama sa sarili o sa kapwa at sa pagpili ng mga kilos na nagtataguyod ng kabutihan at kaligtasan. Ang pag-asa ay ang positibong pananaw at paniniwala na may mabuting maaaring mangyari kahit may mga pagsubok. Ito ang nagbibigay ng lakas ng loob upang magpatuloy, magsikap at humarap sa mga hamon ng buhay. Ang suporta ay ang tulong, pag-unawa at paggabay na natatanggap o naibibigay sa iba. Maaaring manggaling ito sa pamilya, kaibigan, guro o iba pang mapagkakatiwalaang tao upang makatulong sa pagharap sa mga suliranin at sa pagpapanatili ng kaligtasan at kagalingan. May iba't ibang paniniwala ang mga tao tungkol sa pinagmulan ng tao. Magkakaiba man ang ating relihiyon, kultura o pagpapalaki, lahat tayo ay bahagi ng isang komunidad na dapat maggalang sa isa't isa. May ilan na naniniwalang nilikha tayo ng Diyos.
Sa halip na gumamit ng larawan ng isang partikular na relihiyon, ang kalikasan at liwanag ay sumisimbolo sa paglikha at nagbibigay ng espasyo sa iba't ibang pananampalataya. May ilan namang naniniwala sa likas na dignidad ng tao. Mayroon ding naniniwala na ang bawat tao ay may likas na dignidad o halaga bilang tao. Ibig sabihin, kahit ano pa ang ating pinagmulan o paniniwala, lahat ay nararapat tratuhin ng may paggalang. Ngunit saan man tayo nagmula, isang mahalagang katotohanan ang maaari nating pagkaisahan. Lahat ng tao ay may halaga at dignidad.